Ano nangyari? Halatang nag-aalala si Franco nang pabuksan niya sa manda ng pinto. Magang-maga ang kanyang mga mata. Natawa siya. Saka itinaas ang e-book reader. Naiyak siya sa librong binabasa. Linggo noon at hindi niya inaasahan darating si Franco, kaya nagbasa siya ng libro. Wala siya sa mood na lumabas at wala rin sa mood na umuwi sa probinsya. Oh my God. Akala ko na kung ano nangyari sa'yo. Nilakihan niya ang pagkakabukas ng pinto at pumasok ang lalaki. Pumesto ito sa sopa at hinigit siya paupo sa tabi nito. Inakbayan. Hinalikan ang gilid ng mukha. Kumusta ka? Eto, mabuti po. Sagot ni Samantha. Pasinghot-singhot pa. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ang sabi mo sa akin, pupunta kayo ng mga bata sa mama mo. Nagbago ang isip ni Jody. Next week na lang daw ka dahil nagkasakit ang tita niya sa Bulacan at kailangan nilang dumalaw. Kaya narito ako. I was missing you anyway. Kahapon pa tayo hindi nagkikita. Totoo yun. Kahapon kasama rin ni Franco ang mga anak. Sa Sabado, meron tayong attend na wedding ha, okay? Pinistila ng lalaki ang kanyang kamay. So, tell me what the book is about. At bakit naiyak ang girlfriend ko? Napabuntong hininga sa Samantha. Hindi masabing isang romance ang binabasa. Paano niya sasabihin na ang bidang lalaki sa libro ay halos parang tulad din ni Franco? Siguro, iyon ang dahilan kung bakit siya napaiyak. Nasa punto siya ng libro kung saan naghiwalay na ang dalawang bida dahil sa differences ng mga ito. Umaasa siyang hindi iyon mangyayari sa kanila. Pero ang isipin pa lang na may posibilidad na mangyari iyon ay may dala ng pag-alala sa kanyang puso. She had never wanted anyone as much as she wanted Franco. So, nag-imbento na lang siya ng kwento. It's about the revenge of War of the Children. Yun lang yun. Well, malungkot nga. I think, kahit ako, maiiyak. Halatang tinutudyo siya nito, saka siya hinalikan na. Kasi meron kang pusong bato kaya ganyan ka. Gantin tukso niya. It's about war and children. That should be enough to make you shed a tear. Wala akong naalalang librong nagpayak sa akin. Sabi nito. Paano? Kadalasan ng binabasa mo law books at ledgers. Tumawa ang lalaki. Actually, let me correct what I said. Napayak na rin ako sa pagbabasa ng libro. Yung taon na nagpasa ako ng end reports, yun minsan ang nagpapaluha sa mga mata ko. Sabay sila nagkatawanan na pareho nilang alam kung gaano kahirap ang trabaho tuwing year-end. Anong pagkain mo sa kusina? Tanong nito. Wala, hindi mo man sinabi pupunta ka Yan ang ayoko sa'yo Kapag hindi ko sinabing pupunta ako, hindi ka na nagluluto para sa sarili mo. I don't like the idea of you not eating well. Totoo yun. Ilang ulit na nag-usap sila sa kanya-kanyang bahay at kapag nalaman ng lalaki na wala siyang inilutong pagkain at ang tanging kakainin ay instant noodles, hindi ito natutuwa. At agad na nagpapadala ng pagkain sa kanya sa kung alin mang food delivery service na available. She felt cared for. Pwede naman tayo magpa-deliver Katwiran ni Samantha. Hindi. Ako ang magluluto para sa'yo.
Since that war book made you cry, you deserve a nice home-cooked meal, sabi ni Franco. Anong gusto mo? I'm in the mood for love. Nanunuksong sabi ni Samantha. Come on! Reklamo ng lalaki. Hinagod ang buhok. Walang ganyan, alam mo namang madali mo o matukso eh. Pinandilata niya ito. Ngumiti ito. But it looks like you need rest. Gaano katagal mo yung binabasa yung librong yan? Hindi agad siya nakapagsalita. Kagabi pa niya binabasa ang libro. Hindi niya iyon matigilan. You go take a shower while I make you something delicious, okay? Okay. Nahangiting sumunod si Samantha. Nagpunta siya sa kwarto, naligo. Itinabi ang e-book reader. Nang lumabas ay nangangamoy na ang kabahayan. Nakita niya nakahain na sa mesa sa kusina. The rice still cooking but this stir-fry beef is kind of amazing. If I can say so myself. Now, sit yourself down and drink some of that cucumber lemonade that I made for you, okay? Sabi ni Franco. Oh, happy day. A happy Sunday indeed. Iyon ang gusto ni Samantha. Every weekend ay magkasama sila at hindi kailangan ng espesyal na lugar para lang hindi mabore sa isa't isa. Kahit ano pa ang pagkain, ang importante ay ang chemistry nila. Naniniwala siyang hindi posibleng makita ang lahat. What they had was special. Parang hindi sila mauubusan ng mapag-uusapan. Kahit mga simpleng bagay ay nagiging interesante. Ang maliliit na plano ay nagiging espesyal. It was Franco's presence that made all the difference. Siguro, madaling humanap ng isang lalaking matalino sa mundong ginagalawa ni Samantha. Siguro madali ring humanap ng lalaking gwapo kahit hindi iyon ang kanyang hanap. Madali ring makakita ng isang lalaking financially stable. Hindi man kasing yaman ni Franco o ng pamilya nito. Sa mundo kung saan ang nakakasalumuhan niya ay top executive ng ibang kumpanya, ang mga ganong katangian ay hindi na mahirap makita. But there was simply no one like Franco. No one even came close. Oh, anong iniisip mo? Kanina ka pa nakatingin sa akin . You have been looking at me like you're going to devour me. But seriously, you need to eat, okay? Napabungis-ngis si Samantha. Saka sinimulang kumain kahit wala pa ang kanin. The dish he cooked was really good. Kailan ka natuto magluto ng ganitong kasarap? Well, I have been married to Judy, kaya alam ko lahat ng trabahong bahay. Ang lakas ng tawa niya. Talagang nasa personalidad ni Jody ang maging masyadong istrikta kahit sa asawa. Kaya niyang makita ang babae bilang diktador ng pamilya. Hindi talaga ito magkakasundo at si Franco kailanman. Hindi na nakapagtatakang naghiwalay ang dalawa. May mga mag-asawang talagang hindi bagay sa isa't isa. Pero nagagawang magtagpo sa kung saan. Hindi iyon nakita ni Samantha sa dalawa. Magkataliwas ang mga ito. Nataliwas din sa kung ano ang mayroon sila ni Franco. It was as if they were made for each other. Whenever she thought about it, her mind got blown away. Napakaswerte ng mga taong nakatagpo ng isang taong talagang nababagay sa mga ito. Hindi araw-araw ay nakakakita ng iba na kaya ang mga itong pakisamahan habang buhay. Forever, Franco seemed to be scared of that word though. Sabay na silang kumain maya-maya. May pananabik sa puso ni Samantha tulad ng araw-araw niyang nararamdaman. It had been 4 months since they first said theirs, I love you. Hindi kumupas ang init ang pananabik. Pakiramdam niya, hindi iyon nawawala kahit kailan.
Ilang ulit na rin niyang narinig mula sa lalaki na noon lang daw nito naranasan ang ganon. Umaasa siyang hindi magtatagala. May isip din ni Franco sa wakas na may dahilan kung bakit they were meant to be. Ganun kasimple. Ngayon, kung ang dalawang tao ay meant to be, hindi ba ang ibig sabihin sila na para sa huli? At hindi ba ibig sabihin niyon ay may lulugaran ang salitang kinatatakutan ni Franco? If indeed, a person was destined to be with another person, did it not mean that the good things will definitely last, and so the scary word forever becomes a thing of beauty, even for someone who had been torn untrusting and bitter by the past? Kung minsan, matigas lang siguro talaga ang ulo ng mga lalaki. Matapos kumain, hindi siya pinayagan ni Franco na maghugas ng mga pinagkainan. Maupo ka na lang sa couch and wait for a man as your man does the dishes, okay? Nakangiting tumango si Samantha. Pumwesto siya sa sopa at maya-maya ay naramdaman ang mainit na palad ni Franco sa kanyang balikat. She then felt his lips on the side of her neck. Tumayo ang mga balahibo niya sa katawan. So, this is for our second dessert, ha? Oh, you bet, ha? Tumabi ito sa kanya. Saka siya hinalikan sa mga labi. He tasted of the mango cake that they had for dessert. Soon, he was kissing her like there was no tomorrow. Tulad ng lahat sa kanilang relasyon, parang bago rin iyon. Hindi nababawasan ng init. Hindi nababawasan ng pananabik, kundi lalong umiinit. Dinilas siya nito sa kwarto, and there, they quietly look at each other. Franco, sabi ni Samantha, nakatagilid pa harap sa lalaki. Yes? Marahan itong hinaplos sa kanyang pisngi. Ang sabi mo noon, lahat ng tao nagbabago. May nagbago ba sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Siguro gusto ko lang isipin na kung minsan ang pagbabago ng tao dahil din sa tao sa paligid niya. Some people, especially those who mean a lot to us, can change our points of view on life. Do you agree? Of course. Why? Parang nahihiwagain ito sa kanyang sinasabi. Naisip ko lang, nung bata ako, naniniwala ako kay Santa Claus dahil iyon ang sabi ng nanay. Hindi maganda ang comparison siguro pero gets mo na ang point ko. Yes. Tumawa si Franco. Tell me about the Santa story. Napangiti si Samantha. Alam mo ba, tuwang-tuwa ako kay Santa kahit pa nga sa tingin ko noon ang kuri-kuripot niya. Yung mumurahing candy lang ang iniiwan niya sa medyas na sinasabit ko. Palagi ko itinatanong kay nanay, sabi ko, Nay, bakit ganito lang ang ibinibigay sa akin ni Santa? Bakit sa mga klase ko? Ang ganda tsaka ang lalaki. Ang sagot ni nanay, kasi anak, hindi ko na ikula ang medyas mo kaya hindi masyadong maputi. Ang gusto ni Santa Claus maputi. Yung mga klase mo siguro maputi ang mga medyas nila kaya maganda regalo nila kanila. Biruin mo, ang layo ng biniyahin Santa Claus. Tapos makikita niya ang medyas mo na may sulsi. Siyempre, hindi siya matutuwang mabigyan ng regalo. Ang lakas ng tawa ni Franco. Napahigikik na rin sa Samantha. Saka nagpatuloy sa kwento. Naalala ko pa ang ginawa ko noon. Nag-ipon ako ng pera para makabila ako ng bagong medyas. Isinabit ko yung bagong medyas noong sumunod na Pasko. Aba, nag-improve ng konti. Hindi na mumurahing candy ang bigay ni Santa, kundi mumurahan chocolates na at may kasamang less tea. Nagreklamo ako nung sabi ko sa nanay ko Nay, bakit ganun? Hindi ba Amerikano si Santa Claus? May last tea rin pala sa kanila. Bakit sa mga klase ko?
Ang regalo ni Santa Claus ay mga manyika. Bakit sa akin laste? Maganda naman ang medyas ko, walang sulsi at bagong-bago pa. Humalakhak muli si Franco, parang kinikiliti. Anong sabi ng nanay mo? Ang sabi ng nanay ko, anak, isipin mo, ang liit ng medyas mo. Paano ka siyang may nika? Baka naman malaki ang paa ng mga klase mo kaya malaki rin ang medyas. Kaya malaki rin regalo ng Santa Claus sa kanila. Napaisip ako dun. May point naman si nanay. Pero naisip ko rin, saan kaya pwedeng kumuha ng malaking medyas para sa susunod na Pasko? Para maibigay sa akin ni Santa Claus ang gusto kong regalo. So buong taon habang mga bata ay busy sa paglaro, ako nag-iisip kung gaano o paano makakagawa ng paraan para makakuha ng medyas. Dahil ang gusto ko, yung swimming pool na plastic. Hindi ko alam na inflatable yun. Ang akala ko kapag binili mo, ganun nakalaki. At talaga yun ang gusto ko dahil mainit at hindi ako pinapayagan ni nanay na sumama sa mga kapitbahay kapag pupunta sa ilog. Hinalikan ni Franco ang kanyang pisngi. Nakakaawa naman ng ahas Samantha. Nakakita ka ba ng malaking medyas? Ang ginawa ko, nangapit bahay ako. Nanghingi ako ng medyas. Ang plano ko, tahiin ng mga medyas para maging malaki. Ang dami nibigay sa akin ng medyas, baka akala mo. Halos makapuno ako ng kalahating sako. Tuwang-tuwa ako. Sabi ko mga October pa lang, sisimulan ko ng gupitin ng mga medyas para matahi ko. O kaya para matuwa sa Santa, para hindi ako bigyan ng mumurahing swimming pool, baka pwedeng ipakusap ko sa kapitbahay namin mananahe na tahiin. Kaya nagpunta ako kay Aling Linda, yung mananahe. Nagtanong ako kung magkano ang payari ng medyas na ganun kalaki. Tumawa lang siya sa akin. Ang sabi niya para daw sa akin libre na. Naisip ko, ang ganda ng medyas ko. Tatahiin ng mananahe at libre pa. So pagdating na October, dinala ko ang naipong medyas kay Aling Linda. Nagkataong madami rin siyang tanggap na tahi. Sabi ko sana unahin niya ang medyas ko dahil kapag natanggap ko na ang swimming pool, papayagan ko mag-swimming doon ang anak niya. Parang ex-deal, di ba? Nangulit ako doon. Napilito naman si Aling Linda na sabihin sa akin hindi totoo Santa Claus. Oh no! Halos violent reaction ang ipinakita ni Franco. No way! That is so terrible. Ano sinabi mo? Syempre hindi ako naniniwala. Sabi niya, kahit itanong mo pa sa mga klase mo. Kinabukasan, ipinagtanong ko naman sa mga klase ko. Mixed opinion. Mayroon nagsabi totoo. Mayroon nagsabing hindi totoo. Siyempre, lamang ang paniniwala kong totoo dahil ang mismong nanay at tatay ko ang nagsabing totoo. Umuwi ako. Nagsumbong ako kay nanay. Sabi niya, sa kanya lang ako maniwala. Itinanong niya ako ano daw ang gusto ko at sasabihin niya kay tatay. Nagulat ako, sabi ko, bakit niya sabihin kay tatay? Tanda-tanda ako pa nga na sagot niya. Ang sabi niya, natural daw na kakilala ng tatay ko sa Santa dahil minsan na daw nagkainuman yung dalawa. Natawa si Samantha. Di bigla akong bumiliw sa tatay ko. Imagine ang mga klase ko, sulat ng sulat kay Santa. Habang ang tatay ko, nakainuman pa sa Santa. Kung malalaman ng mga klase ko, mainggit sila. Sinabi ko kay nanay na sabihin kay tatay, na sabihin kay Santa, na swimming pool ang gusto ko. Sabi niya, sige daw. Pero baka daw talagang kailangan ko pa rin ng medyas. Dumating ang Pasko at na-disappoint ako. Madami kasing ginagawa sa school kaya hindi umabot ng kalahating tipad yung medyas na itinahi ko sa kamay. Naisip ko na lang na sana sinabi ni tatay na 2 palo na lang ang malaking medyas. Hindi ako mapakali noong gabing yun dahil bespers ng Pasko. Hindi ko sure kung nakausap ni tatay si Santa. Nung panahong yun, sa Maynila nagtatrabaho si tatay kaya bihira akong umuwi. Hindi ako nakatulog. Pero dahil sabi nila kapag daw nakita ko ni Santa,
Hindi ko matatanggap ang regalo. Nagkulong lang ako sa kwarto. Bago mag alas 12, sumilip ako sa pinto at nakita kong may laman na ang medyas. Pero imposibleng swimming pool yun dahil hindi kasya sa medyas na hindi ako nagsabit. Ang medyas kong sinabit ay yung medyas na hindi tahi. May kasamang sulat yun. Nagpapaliwanag kay Santa kung ano nangyari. You're amazing. Nakangiting sabi ni Franco. I know. Anyway, lumabas na ako at nagpunta sa kusina. Narinig ko nag-uusap sina tatay at nanay. Ang pinag-uusapan nila kung paano makakabili ng swimming pool para sa akin. Narealize ko na talagang hindi totoo si Santa. Pero napayak ako kasi alam kong madalas kaming walang budget pero sabi ni tatay extra siya sa iba para makaipon ng pambili ng swimming pool. Niyakap ko sila at sinabing hindi ko kailangan ng swimming pool na hindi na kailangan ni tatay na magtrabaho ng extra para lang doon. Oh, wow naman oh. Napaka-sweet naman ng storya mo. Alam mo ba yun ang pinaka-sweet na story na narinig ko, honey? Hinalikan siya ni Franco sa pisngi. O ano pa nangyari? She did eh. Nagkwento sila hanggang sa pareho magsimulang mamunga ang mga mata. She slept in his arms and woke up in his arms. Madilim na sa labas. Nagpaalam na rin ang lalaki at ang sabi ay kailangang puntahan ng mga magulang. Kinabukasan, maaga nakarating sa Samantha sa opisina at wala pa si Franco. Nang dumating ito, pasado alas 10 ng umaga at may dalang gift wrap box. Para sa akin? Tanong niya. Yes. Anong okasyon? Nothing. Salamat ha. Agad niyang binuksan at natawa nang makitang isa pang kahon ang nasa loob. Kahon ng inflatable pool. Bigla siyang napalakhak sa saya. Franco, hindi mo dapat binili to. Yes, binili ko. Ngayon, can I get a kiss? Of course. Agad siyang yumakap dito, saka hinalikan sa mga